Mauni din ni sir. Kasi nabunod sa gamong bahay. Yung jundian na naman sa akin. Basig ko. Uwi pa ang dugo. Pangati. Tapos sa linas bago. Ayaw pa. Sundil ko lagi niya lagi. Iyan. Siya iyanin ko ano. Kanina tabunan lang sila sa nila sa So ngayon ang nakauwi si Kuya Junray at yung pamilya niya mula nung mangyari yung lindol. Ito yung bahay nila. Kung makikita nyo, talagang gumuho itong isang pader. At yung bahagi nga na yun ay pumasok pa loob at doon nadaganan yung kanyang bunso, si Mia. So sa ilalim nung tipak ng bato, andun pa yung mga gamit niya at mayroong pandugo. Kaya talagang na-overcome ng emotion yung pamilya na makita yung ganun. Madatari na ayaw ko bigpot ko. ang picture na po yun. Balik doon niya. Saan mag-eskwela ang bata ang iwas. Hindi po kayo. Ang cellphone na niya. Ano pang nakita mo dito sa ilalim ng guho? Kanina, di mo binuhat mo yun? Yung cellphone ang hinahanap ko. Kasi makuha ko lang yung cellphone ko kasi nandun lang ang picture niya. Lahat picture niya. Yun na lang ang alaala ko. Kasi ang sa aking cellphone, kaunti lang ang picture namin. Yaran ni. Bago na ba kani? Laan na ako. Diploma. Mahal ba ito? Sa muling pagbabalik ni Junray sa kanilang bahay, bitbit niya ang mga alaala ng namayapang anak na patuloy na mabubuhay sa kanilang puso. At tutulong na maihimlay siya ng payapa at puno ng pagmamahal. Abot na si Papa ni mo Jerinak. Ayaw na paghilak. Idanpong ka na ako dito sa imong patang lawas nak. Magkuyog ta karon. Tapos gumana to kuyog nak. Ayaw na pagbalik diri ha. Kaya di na sa kumabalik diri nak. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.